Baka nagtataka kayo bakit ganito yung background. Ayan, malalaman nyo sa interview na to. May mga kwento ka po ba dyan na kababalagan? Bali, sa mga experience ko, Ayan. What is up, Kabaytaans? It's your Kabaytaan Clarence Bacarir again. So, kasama ko naman ngayon, pang-siyam na content creator na makakakulab ni Kabaytaan Clarence sa The MCC Loop Challenge. Walang iba si Kuya Domeng. Ayan, Kuya Domeng, thank you. thank you din. Ulit-ulit, very much. Marami na kaming nagawang mga content. Ano pong buong pangalan mo, Kuya Domeng? Ang buong pangalan ko sa Facebook ay Domingo Remintilla Cruzado. Ano po yung pinakang tawag nila sa'yo? Idol lang tawag sa akin. Pero mas dito sa Mugpog, Manny. Manny. Ba't po Kasi Manny? sabi nila, kamukha ko daw si Manny Pacquiao. Pero bukod po doon, Sila ang nagbansag sa akin. bukod sa mukha mo daw po, nagbo-boxing ka po talaga. Nagpo-boxing ako. Lumalaban ako boxing. Ano malaman ko po talaga ng boxing? Last June lang, nanalo ako sa boxing. Wow! Grabe guys! Kuya Domeng, talagang pang Araw ng boxingan to. palayan. Siya nga pala, baka nagtataka kayo bakit ganito yung background. Ayan, malalaman nyo sa interview na to. Okay po, so syempre po, bago natin pag-usapan yung mga bagay na yan, paano ka po nag-umpisa sa pagbablog? Meron ka ba naging inspirasyon? May idol ka po ba na parang napanood tapos nag-inspire sa'yo na, sige, ano rin ako, magko-content? Bago ako mag-start ng vlog ko, mahilig na ako magsasayaw niyan. Ayun. Tapos, nanonood ako sa Facebook, tapos nagsasayaw-sayaw ako. Ayan, medyo parang naano ako na mag-upload kaya ako ng mag-upload para mag-reach ako. Ayan, parang mabilis lang naman. Mga 6 months lang, na-promote agad ako. Na-monetize Monetize yung agad na-invite ni Meta. Pero gano'ng katagal ka na po nag-vlog? 2023. Pa 3 years na po. Pa 3 years. Pa 3 years na. Kumbaga, parang ano mo lang naman po siya eh. Hobby. Hobby. Parang pag wala ka pong ibang ginagawa, pang palipas oras. Libangan. Pampalipas. More on ano po yung mga ginagawa mong content? Dati kasi puro dance yung ano ko. Ngayon, kahit anong content na ang ginagawa ko. Mixed content, yung wala sanang makakagaya. Kaya Makakaiba. medyo trending. Yun. Parang, Katulad po ng, ayan, katulad ng mga tumalon ako sa mataas na bubong. tumalong ka po, tapos ano pong ginawa mo nun? Basta tumalong ka lang po. Tumalon lang Tapos ako. binidyo ka. Tapos nakabitin niya pa ako, nag-set up ako. Tsaka may napanood po ko sa'yo, yung nakahiga ka dyan sa Yun. basket. Tapos Kasi hindi nag-video, naman nila okay. kayang gawin yan eh. Ayun. Kaya nga mga kakaibang content po yung mga ginagawa Yung mo. mga gusto ko para kakaiba naman. Yun. Meron akong ngayong 10K followers. Wow, 10K followers. Aba, mahirap rin po maka 10K bago ka mag 10K. Siyempre, yun po yung nakikita ng mga tao sa'yo sa social media. Pag-usapan naman po natin yung sa likod nun. Kung ano yung ginagawa mo sa pang-araw-araw. Umpisahan po natin sa pagising mo sa umaga. Routine ko talaga, maaga akong nagigising. Pagkagising ko sa umaga, doon pa lang sa higa ako, nagsisit up na agad ako. After na mag-stretching ako, jogging pa ako niyan. Jogging ako ng lagpas kalahating oras. Tapos, kape, mga 1 oras ligo. Tapos nun, marami kasing trabaho. May junk shop kami, may flower shop. Kahit alin man doon, pwede kong unahin. Halimbawa ay pag may service kami, mauuna kong gawin. Yung service po, wala siyang specific na oras eh. Walang oras yun. Siyempre, hindi naman natin alam kung kailan Yung may... junk shop, andyan lang yan. Pero yung sa Porinaria, walang oras yan, araw-gabi yan. Kahit anong Kaya, oras pag may biglang umano. Ang priority talagang uunahin ko niyan sa Porinaria kasi Yun yung main. service yun eh. Mm-mm. Flower agad ang uunahin ko niyan. Kung wala man, yan sa junk shop ako. Ibig sabihin po sa maghapon, ang pumupuno talaga ng buong araw mo po, puneraria, tsaka Junk shop. junk shop. Ah. Na although may mga tao po kayo, ikaw din po mismo yung tumutulong talaga. Porinaria. Puneraria ka, lupig. Tapos, Flower shop. flower shop at tombstone Tabstone. na nakapangalan po dun sa anak ni Tita Imelda. Na mapapanood nyo rin po. After kay Kuya Domeng, in-interview ko rin si Ate Imelda, yung kapatid po ni Kuya Domeng, na nagmamanage. Sila pong dalawa yung pinakang magkatuwang sa lahat ng mga negosyo po nila. Ikaw yung pinakang parang sa field na gumagawa. Sa field. Si Tita Imelda naman po sa office. Tuwang po kayo. Ayun. Buti nga napagbigyan tayo ni Kuya Domeng ng oras, may feature yung buhay niya kasi talagang sobrang busy ng tao na to. Kaya yun, thank you Kuya Domeng. Ako pa pala nagpapasalamat at ako ay isa sa natawagan niya. Napili niya para ma-interview dito sa Marinduque. At saka sa dami ng vloggers, small content creator lang ako. Siyempre, napakalaking pasasalamat ko. Maraming salamat. Walang ano man po. Bukod sa pagbablog, bukod po sa puneraria, junk shop, apartment, tindahan, nag-arrange din po siya ng flower. Mapapanood nyo yan sa mga video po natin or napanood nyo na. Kasi huli kung ina-upload po yung mga interview. Ano pa po yung iba yung libangan? Bukod dun sa araw-araw yung ginagawa, bukod sa pagbablog, ano pa po yung mga hobbies? Hilig ko rin po mag-basketball. Basketball talaga. Hindi ako napapalya sa basketball.
Tapos billiard. Mm. Ayan, boxing. Boxing. Ayan. Basketball, billiard, tsaka boxing. Basta lahat ng sports, okay sa akin. Sa lahat ng mga collab ko, parang ikaw lang yung ganito yung trabaho po yung sa punerarya May mga kwento ka po ba dyan na kababalaghan? Siya rin yung nag-iimbalsa mo minsan. Kung may isang kwento ka po at isa lang, kwentong kababalaghan. Bali, sa mga experience ko, para sa akin wala naman. Kaso lang, marami yung mga customer namin na pagka nandito yung patay nila, ayaw nilang bantayan kasi iba ang pakiramdam nila. Kahit wala, ang pakiramdam nila mayroong umaano sa kanila. Kahit doon sa mga naging kasama ko, sa mga beginner namin kasama, takot na takot sila. Pero ikaw po, wala ka ng experience pa ng mga may Wala mga naman. sabi daw, may mga multo, may mga nagpaparamdam. Ano po masasabi mo sa ganun? So, para sa akin, wala naman eh. Baka takot sa akin yung multo eh. Baliktad, no? Oo. Yung multo po itawad sa'yo. Baka takot sa akin yung multo. Ayun guys, siya nga pala yung mga tungkol sa negosyo nila na funeraria, junk shop, tsaka lahat. Ayan, in-interview ko rin po si Tita Imelda. Doon ko tinanong sa kanya yung mga about doon sa business. Yun po, baka may gusto ka pong sabihin sa mga followers mo. Viewers, followers, at supporters ko po. Huwag po kayong magsasawa sa mga vlog ko. Small content creator lang po ako. Maraming salamat sa inyo. By the way po pala, ito pong mga to, wala pang mga may-ari yan. Wala pa. Rating yan, wait. Pero na-experience mo na po na pumasok dyan. Maraming beses. Maraming beses. Kasi pangkaraniwan na yan sa akin. Ayan, sa mga tao, sa mga viewers natin na curious kung anong kung anong pakiramdam pag nakahiga dyan. Sige nga, Kuya Domingo, i-describe mo nga po sa amin. Siyempre, may mga kanya-kanya tayong mga pamahiin, paniniwala. Kung hindi ka komportable na yung mga sa ganitong usapan, okay lang, pwede mo naman ang scroll. Pero sa mga curious, kasi ako curious mo ko, kung anong, hindi po sa gusto ko nang humiga dyan. Curious lang po ko kung anong pakiramdam. Ikaw po, nakahiga ka ng maraming beses. Marami. Explain mo nga po yung feeling pag nakahiga po dyan sa loob ng kabaong. Para sa akin na mga experience ko sa paghihiga ko dyan sa kabaong, yan eh, normal lang sa akin. At wala man akong nararamdam na natakot. Dahil sanay na ako. Kung maaari lang, pag brownout at maraming lamok, pwede ako dyan matulog. Walang Grabe. walang lamok. Walang lawak yan. Tsaka mabanas yan pag tinakloban ka. Mabanas talaga po. Sobrang dilim pati. Hindi naman nakakatakot. Siyempre, sa ibang tao, nakakatakot. Sa iba nga. Tayo lang naman po ang gumagawa rin ng takot natin. Sa iba nga, makakita lang ng casket, ng kabaong. Parang hindi kasi komportable po mga tao pag mga usapang kabaong kamatayan. Pero pangkaraniwan. Pero, kahit anong gawin natin, lahat tayo higa dyan Ang sabi nga nila, ang gusto kasi ng foreignaria, lagi may patay. Kasi yun yung kabuhayan. Nila. Yung patay, yun yung kabuhayan. Kasi ang ng funeraria. may sila na malungkot pag walang patay. Kasi yun ang hanap buhay. Hindi, nakakatawa man po siya. Isipin na nakakalungkot pag walang patay. Yun yung negosyo Yun yung negosyo. Yun Pero yung kumikita ang funeraria hindi naman namin sinasabi. Pinapanalangin pati Pero hindi namin pinapanalangin na sama yun na may mamatay. Pero, syempre, ang namin, may customer. Yan. Tsaka, syempre, si Lord lang din naman nakakaalam nun. Kaya yan kung mayroong pag sabi kami na sana mayroong ganun, hindi naman tumatama sa inyo yan. Kumbaga, dumarating ng kusa yan. May kanya-kanya pong oras kung kailan tayo kukunin. At syempre, yun naman yung, dun tumatakbo yung negosyo ng funeraria. Kahit pag paligoy-ligoyin pa po natin, yun talaga yun Kailangan may mamatay para may customer. May customer. Kasi aani naman yan ng mga Di ba? Di ba? Maliban na lang kung bumili lang ng advance. Pero yung mga ganun po ba kayo na advance bumibili na? Meron. Yung parang at least nakahanda na. Meron kami na nagbo-volunteer sila, yung kusang naghuhulog sila. Meron sa amin na pwede kang maghulog, walang laps-laps. Tsaka guys, grabe, sobrang bait talaga na may-ari nila na basta makipag-usap ka lang, madali namang i-adjust po, kung talagang wala pa, kung ito lang yung kaya. Makakapaghintay naman ng Yun yung maganda po dito sa So yun, Kuya Doming, last na lang, open mic, lahat ng gusto mong batiin, sabihin, lahat. Bahala ka na po, sa'yo na yung floor. Ayan, shoutout po pala sa lahat ng followers ko, viewers, supporters, at sa lahat ng nakakakilala dito sa akin. Mapasaan man dito sa Marindoque. Ako, laking Torres din po ako. Papagbutihan pa po natin, gagawa po tayo ng mga content na original content. Ayan po, maraming po salamat ulit sa inyong lahat.
Yan lang po. Ayan, kay Dobeng. Once again, thank you very much. Thank you. Hindi po ito ang huling pagkikita natin. Ito pa lang ang umpisa Okay. ng pagkakaibigan po natin na habang buhay na po yan, tayo magkaibigan. Thank you po, thank you. Thank you, Grabe, thank you. sobrang solid po. Buong pamilya nila, talagang wala po ako masabi kundi salamat. Ayan, so yun lang guys. Thank you for watching. Papalo na rin ang account natin para marami pa tayong ma-reach na mga tao, especially dito sa Marinduque. So kung nagustuhan nyo tong episode na to, pwede kayong mag-comment, pwede kayong mag-heart, pwede nyo ring i-mention yung mga kakilala nyo na vlogger na gusto nyo ring mai-feature ni Kabaitaan Clarence sa mga susunod pa natin na video. So yun lang guys, thank you for watching. Peace out. Ayan, shoutout po pala sa lahat ng mga Marinduque vloggers ko dyan. Yes! Sa mga GC ng Marinduque vloggers. Ayan. Exhibition game. Ayan, meron kaming event every Sunday sa lahat po ng mga lugar na meron kaming creator na kada lugar Kasamahan. ay gusto nilang maglaro sa bawat lugar nila. Mm. Ayan guys, maraming salamat. Ayaw. Tapos wala pala pong volume.